2 minutes po. Standby po tayo. In a few, magsasabi na po si Dan na ila-live niya sa FB. Okay, ila-live na po. Standby. Thank you. Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome sa second to the last episode ng Money Talks, Usapang Investment Season 2. So every second and fourth Friday of the month, 1 p.m. to 2 p.m. live tayo dito sa official Facebook page ng AFPMBay. Maganda po yung topic natin na i-discuss mamaya ni Sir Omeng. Lalong-lalo na po sa mga interesadong pasukin ng real estate investing or real estate business. I-explain po yan mamaya ni Sir Omeng. Kasama rin po natin ang isang magandang representative from AFPMBay Real Estate Sales Team para naman po mag-share ng mga real estate experiences ng ating AFPMBay members. So bago po tayo mag-start ng ating discussion, reminder lang po or ine-encourage namin kayo na magpadala kayo ng mga questions related sa topic. Ipaki-message po kami sa ating Facebook page or paki-comment dito sa ating Facebook Live or sa ating Zoom chat box. Sasagutin po natin yan pagtapos po ng ating episode. So i-review lang po natin ang last episode's question and answer na makikita nyo po sa inyong mga screen. So ito po ang last episode's question and answer. Ano po yung first tip ng well-prepared retirement plan? So ang answer, clearly establishes a goal. So ito po yung first tip ng well-prepared retirement plan. So marami po nakakuha ng correct answers natin. Ito po sila. Makikita niyo po sa mga screens niyo po. So ito po yung mga winners. 3 po from BFP and isa po from Philippine Army. Congratulations po sa mga nanalo. Paki-abangan na lamang po yung 500 peso cellphone load. Diretso na po yan sa inyong mga cellphone numbers. So ayun, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng program. At baka kayo na po ang isa sa maraming mananalo ng 500 peso load kung masasagot niyo po ng tama ang question natin mamaya. So bukod po sa question and answer, magkakaroon din po tayo ng viewer of the day. Yung basis po ng viewer of the day natin ay babanggitin natin within the episode. So ang winner po ay makakatanggap ng 300 peso cellphone load. Kaya tumutok po hanggang sa dulo ng program. Before natin i-review ang important points ng last episode natin, I'd like to welcome our special guest from the AFPMBay Real Estate Sales Team, si Miss Dan Hoves. Miss Dan? Maraming salamat, OJ. Good afternoon sa iyo. Good afternoon din po, Sir Omeng. At sa lahat po ng kasama natin ngayon sa Money Talk, welcome po sa Money Talk. So, ayun po. Si Miss Dan po, kasama natin siya sa discussion natin mamaya. So, ngayon, i-review po natin ang mga mahalagang points ng happy retirement from our last episode. So, Sir Omeng? Ayan, thank you OJ and thank you din kay Ma'am Dan for joining us
in today's episode. So magandang hapon sa mga kasama natin ulit ngayon dito sa ating Money Talk Season 2 Episode 5. And yun, as a recap lang no, before we restart our topic for today, yung happy retirement, naalala mo pa ba yung OJ, yung napag-usapan natin, di ba? I guess one of the best lessons na pwede nating makuha doon sa session na yun is yung early preparation, no? Yung maagang paghahanda for retirement. I think as with anything, as with any other project or activity, yung isang bagay na maagang napaghahandaan is nagiging madaling gawin, di ba? Hindi natin kailangang gumawa ng malalaking bagay. Basta magsimula tayo ng maliit, yung kaya natin, to prepare for our retirement in the future. Tayo din naman ang makikinabang nun. So, yun yung maganda nating tatandaan. Yung maagang paghahanda. Hindi natin kailangan mag-antay bago tayo umabot sa stage na yun before we can actually do something about it. Ayun. So, tuloy-tuloy na tayo, OJ, no? So, sabi nga nung ating kasama natin sina OJ, meron tayong viewer of the day. So, sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, make sure na i-share nyo itong live stream na ito. Make sure to keep your profile public. Yan, para makikita namin kayo and you might be one of our lucky viewer of the day. Yan, may 300 peso load na nag-aantay sa inyo. Okay, so without further ado, ayan, medyo magle-level up tayo ngayon, no? So dati-dati pinag-usapan natin mga paper assets, 'di ba? Paper assets, mga stocks, mga mutual fund, insurance, ganyan. Pero ngayon ang pag-usapan natin ngayon falls under hard assets na. Ibig sabihin, mga tangible asset na hawakan talaga natin. And one example of hard tangible asset is itong real estate nga, no? Whether land or real estate property or building or land improvement. Right? So medyo level up tayo ngayon. Alright, so pag sinabi ba nating real estate investing, no? So kailangan linawin muna natin, Oming, ano ba itong real estate investing? So when we talk about investing in properties, so nilagay ko dito is a real estate property na purchased for the purpose of earning a return on the investment. So yun pala yun. Ang investing pala in real estate is tumitingin tayo at bumibili tayo ng isang real estate property na ang purpose o na ang ating dahilan is kumita tayo in return, no? So whether it's a passive income na real rental income or pwede din naman pag tumataas yung halaga ng binili mong property over time, lumalaki yung halaga niyan eh. That's what we call investing in real estate. All right? So siguro familiar na kayo sa mga ilang benefits, no? Ano ba yung magandang naidudulot nitong real estate investing? So na-mention ko kanina yung passive income. Kung may kakilala kayo na meron silang rental property, that can serve as passive income. No, medyo malaki lang yung ilalabas mong pera sa umpisa, pero once na-establish na yung real estate mo, real estate property, and meron kang consistent na pasok nung nangungupahan or tenant, di ba? So magkakaroon ka ng passive income. So magandang magandang project din ito kasi yung pangangailangan ng rental property laging nandiyan eh, di ba? Ang tao, one of the basic needs is housing, no? Yung malapit sa kanilang trabaho or yung malapit sa mga gusto nilang activities. So this rental property or rental income can serve as your passive income. Okay? And then another thing nga is yung growth potential. So ewan ko lang, no, pero parang sa lahat ng nakita kong property years ago, nagtaasan yung halaga eh. Kung hindi man doble,
Nagkaroon lang po tayo ng ng technical difficulty. So magbabalik din po si Sir Omeng sa discussion niya. Nawala pala ako. Ayan na po si Sir Omeng. Saan ako naputol, OJ? Sa sir, sa stability po, yung benefits of real estate investing. Okay. So kaunti lang naman. Okay. Opo. So as I was sharing about earlier, OJ, no. So one of the yung second benefit is yung growth potential, yung pagtaas ng halaga ng real estate property. Ngayon naman, yung pangatlo, stability. So when we talk about stability, pag bumili ka naman kasi, OJ, ng property, talagang nandyan na yan eh. Never na yang mawawala, di ba? Never nang mananakaw, hindi katulad ng yung mga tinatawag nating investment na turns out mga scam pala, di ba? So when we buy a property, kita mo talaga ito yung property na, of course, when you do your due diligence, no, alam mo na ito yung property na bibilin mo, alam mo kung gaano siya kalaki, and over time nga magkakaroon ka ng growth potential. Okay? Alright, sige. So, ang next question na ngayon is how to actually invest in real estate. Okay? So, first one, ayun, yung na-mention ko na nga paulit-ulit na, no, rental property, you could earn a regular and also passive income kapag yung property na binili mo is you make it to be a rental property. So may mga tips tayong i-share mamaya paano ba yung tamang checklist na susundan natin when we look for rental property. Diba? And in fact, ngayon, another option is yung tinatawag nating Airbnb. Hindi ko alam kung aware yung mga viewers natin ngayon. Pero ang kagandahan sa Airbnb kasi is it's like renting your property on demand eh. So wala kang specific long-term contract na under ka, kung hindi, kung kailan mo lang gustong iparenta yung property mo, pwede mo siyang i-register dito sa mga Airbnb or other similar website or platform. Tapos sila na yung bahalang mag-manage. So darating na lang yung tenant mo during the date na scheduled. Tapos makakatanggap ka ngayon ng rental income, no, galing kay Airbnb. Okay? So far yun yung number one, rental property. So back to Ma'am Dan. Ma'am Dan, meron ba kayong, in your experience ba with the AFP-MBUY members, ano ba yung mga nagiging nila? May mga stories ka ba na related under this rental income? Actually, Sir Omeng, habang dinidiscuss niyo po yung about sa rental, bigla pong nagpa-flashback sa akin yung mga clients na nakausap ko before. Kasi actually, meron po tayong, sa amin po kasi merong loan purpose na house construction. So, may mga clients po kasi ako before na nagpa-construct ng paupahan. So, ilang pinto po yung mga napagawa nila. So, we consider it as passive income. So, malaking tulong po yun sa mga naging kliyente ko po. Kasi aside sa doon na nila kinukuha yung pang monthly amortization, meron pa silang extra income. Diba? Yun po, yung mga na-experience kong clients before, medyo biglang naalala ko lang din. Actually, marami po mga nag-apply sa amin, mga nag-invest sa real estate. So yun, Miss Dan, si OJ po ito. So may question lang ako regarding sa mga na-experience nyo po na mga nag-loan na ating mga members. So kadalasan po, mga gaano kalaki or yung amount po na nilo-loan nila, magkano po yung monthly amortization? Kaya meron po ba kayong parang kadalasan nakukuhang ganong amount or iba-iba po? Actually, ang pwede kasing ma-loan sa atin dito sa MBUY is up to 10 million. Diba? Oh, okay. So, meron din po 5M to 10 million, so pwede rin naman po.
So, ang monthly noon, example na lang sa 5 million, ang monthly amortization natin for 20 years, basic monthly is nagre-range mga 41,000. Hindi pa kasama doon yung mga MRI and then fire insurance. Pero yun yung basic. Since, di ba, malalaki naman ang sahod ng ating mga miyembro. So, kinakaya yun noong paying capacity nila. As long as kaya naman ng paying capacity nila, wala namang problema. Di ba? Nandito naman tayo lagi para tumulong kung gusto nilang mag-invest sa yan. So, Yeah. ayun po, kung sa mga members natin na may mga sufficient paying capacity at gusto nyo pasukin yung rental business, rental property business, pwede po kayo mag-inquire dito sa ating AFPM buy. So, gaya po ng nabanggit natin na kanina, meron po tayong viewer of the day. So, for this episode, may pipiliin po kaming random sharer na nakapublic ang profile at na-share niya sa timeline niya ang Money Talks FB Live natin today. So kaya i-share niyo po ang episode natin at baka kayo na po ang maging viewer of the day. So ayun, may additional shoutouts lang po. Si Sir or Ma'am Wenmer Yawe from Misamis Occidental and Van Pinheiro Son from Davao del Sur. Maraming salamat po sa pakikinig. So ayun, Sir Omeng po. Yan. Thank you, OG. No? So, salamat sa nanonood sa atin. Again, pakishare yung itong live stream to get your chance of being our viewer for the day. Alright. So, natuwa ako dahil it's a good thing na merong ganyang support from AFPM buy because you're actually buying, ang kaganda dito, you're actually buying an asset. Diba? Basta naman yung loan mo is buying an asset, I think it's worthwhile looking into it. Alright, so recently lang may nag-offer sa akin, bumili daw ako ng 12 million property. Apartment din 'yon. Tapos ang monthly income doon 60,000 daw, ganyan. So may maraming ganyang stories na imagining yourself if you have that property. Sa ngayon medyo mahirapan ka sigurong magbayad ng monthly amortization mo. Pero over time, at least nakikita mo yung perang kinikita mo na may kinapupuntahan, di ba? Tapos you will really be rewarded with that kind of investment. Okay. So going back, we talk about Airbnb as one way of also earning rental income. Now, another way of investing din in real estate is yung tinatawag nating house flipping. So, ito naman, nakasulat yan, buy, renovate, sell for profit. So, may mga tao na they look for mga, sabihin nating depressed property or mga desperate sellers. So they buy that property tapos inaayos nila, they do some renovation. Tapos, ang goal naman nila doon is they really want to sell it as soon as possible. So, sell for profit. So, kung isipin mo, para siyang trader, no? So, bibili siya ng property at a discount. Tapos, lalagyan niya lang ng renovation para tumaas yung market value. 'Di ba? And then, he sells it for a profit. So, mas mabilis yung turnaround. Yun nga lang, ang kaibahan nito, medyo malaki din yung kakailanganin mong initial capital, no? Kasi bibilhin mo yung property eh. So, ito naman yung tinatawag nating house flipping. Alright? So, another one, rent to own. So, ito, ano naman ibig sabihin itong rent to own? So, similar siya sa parang house flipping din. So, hahanap ka ngayon ng property na gusto mong gawing investment. Pero hindi mo ngayon siya ibebenta. So, ang setup mo naman ngayon is papaupahan mo siya. Tapos, ang kontrata mo doon sa iyong tenant is rent to own siya. So, for a fixed number of years, let's say 15 years or 20 years, babayaran niya yung monthly rental cost, no? Pero after that period of time, magiging kanya yung property, no? Mapupunta sa tenant yung property.
So, ang benefit naman ito dahil alam ng tenant na sa kanya mapupunta yung property is aalagaan niya yung property na yon. No, kahit hindi pa sa kanya nakapangalan pero in the future kasi at the back of his mind, sa akin mapupunta yung property na to. So medyo mas maalaga tuloy siya ngayon. Unlike kasi yung pag nagre-rental property ka kasi another risk naman doon is sometimes hindi maayos yung tenant mo, 'di ba? Parang may mga nasisira, ganyan kasi hindi masyadong alaga. Kasi nga hindi naman kanya, nagbabayad lang siya ng kanyang upa, pero yung property hindi naman kanya. So may mga may mga tenant na gano'n na hindi talaga sila careful because they are not yung property is not really under them. So yun yung difference nito, no, rent to own. So nagkakaroon tuloy ngayon ng mas concern yung tenant mo dun sa property. Alright? So that's another way. Yung pang-apat naman, ito yung tinatawag nating real estate investment trust. Okay? So ano ba itong real estate investment trust? So medyo bago ito, offered by the market. Ang acronym niya is REIT. Alright? So anong ginagawa nitong REIT na ito? Ito naman may mga corporate entities tayo like mga real estate developer companies. Kung familiar kayo sa Ayala Land, familiar kayo kay Mega World, 'di ba nag-o-offer din 'yan ng mga real estate properties Whether nag-buy and sell sila or whether nag-o-offer sila for rent, 'di ba? Ang in-offer naman ito sa mga investors is bibili ka ngayon ng shares ng real estate investment trust company. Tapos dahil ikaw ay isang investor, magkakaroon ka ngayon ng dividend. Yun yung magiging dividend income mo from this REIT shares. So medyo bago lang ito. Tapos ang kagandahan naman dito is hindi ikaw talaga yung nagma-manage ng property. Okay? Unlike yung mga pinakita natin kanina, 'di ba, yung rental property, house flipping, rent to own, ikaw mismo yung maglalakad niyan Ikaw mismo yung bibili ng property, ikaw yung magme-maintain, ikaw yung magbebenta or ikaw yung maghahanap ng tenant. Dito naman sa REIT, so mabibili mo ito ngayon or magkakaroon ka nito sa stock market din. Bibili ka lang ng shares ng REIT company na tinatawag. Tapos, itong REIT company, syempre may mga income to galing sa mga tenants nila. So may share ka ngayon doon sa income from their tenants. And yun yung yung magiging iyong dividend income or rental income. So may share ka sa rental income nila. Okay? So ma-avail nila ito sa stock market. And kagandahan pa pala dito is hindi masyadong malaki yung kailangang shell out money mo. So kahit maliit lang, pwede ka pa rin makapag-start sa pagbili or pag-invest sa mga real estate investment trust. Alright, so back tayo to Ma'am Dan. Kayo ba, Miss Dan, meron pa ba kayong pwedeng ma-share na story about our members availing yung mga services nyo when it comes to funding yung kanilang mga real estate deals? Yes po, Sir Ome. Actually, marami nga po tayong stories regarding sa mga members po na nag-invest sa real estate. Pero syempre, kung iisa-isahin ko po lahat ng yon, baka abutin pa tayo ng bukas. Pero naalala ko lang din po yung isang member namin na nag-avail din po ng construction. Pero ito naman, hindi pa upahan yung in-apply po niya. Ang ginawa niya doon sa property niya, vacant lot, may malaking lot area. Ang ginawa po niya is pinatayuan niya ng resort na may restaurant. So, 'di ba? Alam naman po natin ngayon na ang mga resort is talagang halos lahat fully booked. Actually, kami nga po ng family ko naghahanap kami ng resort na po pwedeng pagsimingan ngayon, pero halos lahat po is fully booked. Alam naman natin na dito is meron din pong passive income sa resort.
syempre, since active po sila, yung iba pong ginagawa is merong namamahala doon sa resort na pinatayo nila. Yun lang po, yung mga stories ng mga member na nakausap po namin at nag-apply before, doon din po kasi kami natututo eh. Kumbaga, iba-ibang kliyente yung nakakasama namin at nakakausap namin sa araw-araw, iba-ibang mga ideas yung na-share nila. So, yun, habang nag-discuss po kayo, actually lahat po, kumbaga, naaalala ko yung mga stories din po ng mga kliyente namin. Yun lang, very inspiring lang din po yung isang kliyente na yon na nagpatayo ng resort. Actually, meron pa isa eh. Resort po ang pinatayo eh. Yun po. Alright. Napakagandang idea nung ginawa ng member na yan, no? Hindi siya nagpatayo ng baga simpleng rental property. Resort yung pinatayo niya. Napaka in demand lalo sa summer. So may malaki kang monthly income at gusto mong magpatayo ng resort, posible naman pala. Tsaka ayun, napakagandang idea po, no? So iulitin ko lang po mga viewers natin. I-share niyo po itong ating live. Paki-public po sa inyong wall at baka kayo na po ang maging viewer of the day natin. So, Sir Omeng, back to you po. Ayan. So thank you Ma'am Dan and OJ for your sharing. Sana lahat may resort, no? Sana all. Oo. Oo nga po eh. Oo. At least na negosyo, no? Hindi lang siya kagandahan kasi sa resort, hindi lang rental income ang meron ka, eh. Marami kang pwedeng creative way of making money, 'di ba? Pwede kang sa mga food services, meron na rin doon, so pwedeng manggaling din sa kanila. Other services. Tapos yan, very specific na resort na in demand. Lalo na ngayon, sobrang init. Di ba? So, back to our presentation. So, ayan, siguro yung iba sa atin napapaisip na, paano kaya ako paano kaya ako makakapag-start? Magkano ba yung kailangan kong paghandaan? So, si Ma'am Dan nandiyan naman to give you some ideas how much you need to prepare, no? So ito naman, sharing just some investing checkpoints when we start looking at having that investment in real estate. So meron akong share dito ng mga practical checkpoints, no? Ano ba yung kailangan nating tingnan? So unang-una, ayan, syempre pinaka-basic. Ayan, nilagay ko dito is work out your finances. 'Di ba? Kasi ang pagpasok sa real estate investing, of course, hindi yan biro, no? It's probably one of the biggest investment na gagawin natin because yung amount is can range from hundreds of thousands to millions. Lalo na ngayon nagtataasan. Depende sa location eh. Of course, sa mga city centers, mas matataas yung kailangan nating tingnan. Sa mga provinces, yan, medyo mababa yan. Pero ang common important thing na we should look at is are we in good shape, 'di ba? Meron yang monthly amortization. So kaya kailangan natin malaman ano na ba yung ating financial stage. So yung mga previous session natin talk about financial stages, 'di ba? So kung ikaw ba may ipon ka na ba, kamusta ba ang iyong salary, yung pasok ng iyong cash flow? Kamusta ba yung may binabayaran ka bang utang? 'Di ba? Meron ka na bang insurance, 'di ba? Nag-i-invest ka na pala, kulang ka pa pala sa mga other things like those, no? Or gusto mong pumasok sa isang utang, meron ka pa palang binubuong utang. So, i-check mo, kaya ba nang i-afford ng iyong financial status yung papasukin mong investment? Kasi nga, hindi biro yung magiging financial demand sa'yo. So that's why very important kung hindi to check your finances, and kung hindi naman at may plano ka talagang pumasok sa real estate, so i-work it out mo, no? Pagplanuhan mo ano ba yung kailangan mo or mga pwede mong gawin, i-adjust sa iyong expenses, sa iyong income para naman mas mapalapit ka doon sa pinapangarap mong
real estate deals. All right, so that's our checkpoint number 1. Work out your finances. And then number 2, ayan. So pangalawang checkpoint natin is check out the market. So kung after checking out na okay naman pala yung financial stage mo, you're in a good shape to enter into investing in real estate. Now it's time to look at the market. So sino ba yung magiging parang kliyente mo or magiging customer mo dun sa real estate deals na bibilhin mo. So dapat malinaw sa'yo, sino ba yung target market mo? Ito ba para sa mga, so bibili ka ba ng real estate deals para sa mga nangungupahan? Sino ba itong mga pwedeng mangupahan? Diba? Ito ba yung mga empleyado, mga namamasukan na malapit doon sa area na kinoconsider mo? Ito ba yung mga mga college students ba ito? 'Di ba? Kasi yung mga market na yan, may mga kanya-kanyang profile din yan eh. So magkano ba yung kaya nilang i-afford sa rental cost, no, sa kanilang upa? 'Di ba baka naman malaki yung tinitingnan mong upa pero yung target market mo hindi naman ma-afford yung ganon. So mawawalan ka ngayon ng tenant. So you need to survey yung area, sino ba yung mga pwede mong maging customer or mga tenant mo doon, and doon mo malalaman kung magkano din yung pwede mong kitain. So meron din yung another tip later on. So that's why it's very important to check out the markets, yung mga potential tenants mo. Okay? So parang negosyo din actually yung real estate eh. So it's you really need to have that clear picture, sino ba yung magiging kliyente mo and customer mo, kasi ang ino-offer mo ngayon is it's a form of a service, no, yung sa rental property mo. Okay, and then yung third, ayan, so decide on your goals. So related ito dun sa ating checkpoint number 2. Ano ba yung tinitingnan mong property? Ito ba for residential? Ito ba for commercial? Ito ba for yung iba for industrial? So, dapat aware ka rin doon para ma-measure mo din. Again, related din ito sa target market mo eh. Ito ba'y pang pamilya? Ito ba'y pang solo lang? Mga bed spacer lang? Ito ba'y pang negosyo? Diba? So, dapat, tapos isi-survey mo nga again yung mga areas around eh. Sino ba yung magiging competition mo? Meron ba talagang need for a residential property doon or commercial? So, yun, masasagot if you check on your target market and i-align mo ngayon yung goals mo based dun sa target market, based dun sa needs doon sa area. Okay? So, kung isipin mo, very practical itong mga checkpoints na to, no? And yun lang, kailangan mo really to give it time to think about these basic things. Okay? So, back to ano tayo? Sige, kay Ma'am Dan ulit, no? Kayo ba, Ma'am Dan, ano bang sharing nyo about this deciding on your goals when it comes to real estate investing? Medyo nakamute kayo, Ma'am. Di pa marinig. Ayan. Sorry. Salamat po, Sir Omeng. Actually, based po sa personal experience ko po, ako kasi married na po ako eh. So, yung husband ko po, before pa man po kami ikasal, kumbaga, nag-meet na yung interest namin pareho sa real estate, na mag-invest po sa real estate. So, ngayon na kinasal na kami, syempre may anak na po kami, kumbaga, mas lalo po kaming na-inspire na mag-invest pa po lalo sa real estate para hindi lang naman po para sa amin, syempre para din po sa anak namin o sa mga magiging anak pa po namin, syempre for our own for our future. Gusto po kasi namin, kumbaga nag-set po kami ng goal to have a financial freedom. Yun po. Yeah. Gusto po namin magkaroon ng stable na buhay. Kaya yun po, simula nung kinasal po talaga kami, na doon po kami mas lalong kumbaga na push na ituloy yung mga sinet naming goals para sa pamilya namin.
Yeah. Yep. Ikaw ba, OJ, meron ka bang napag-iisip mo na rin ba na mag-invest sa mga real estate properties? Ako po, Sir Omeng, opo, napag-iisipan ko na din na pumasok sa real estate investing. Nasa ano pa lang ako, sir, eh. Diniscuss ko kanina yung checkpoint number 1. Wino-workout ko pa lang po yung finances ko. So, next step, saka tayo check out natin yung market. So, ang ganda po nung kiladan, no? So, wala pa po silang nun. Baga, hindi pa sila married. Meron na sila mga properties. So, maganda po. Gusto ko pong gayahin yun. Yeah. So, yun. Mga viewers natin, share po ang live natin, ha. Baka kayo po ang maging viewer of the day. May chance kayo manalo ng 300 peso cellphone loan. So, yun po. So, Omeng. Okay. So, thank you, Miss Dan, for your sharing, and thank you, OJ. So, tuloy tayo ngayon sa ating mga real estate investing checkpoints. So, we discuss itong decide on your goals, what kind of rental real estate property yung kino-consider nyo. Pang-apat, ayan, checkpoint number 4, build your network. So bakit mahalaga yung build your network? Kasi hindi rin naman din talaga biro ang pag-manage, no, ng real estate. In fact, kahit yung pagbili pa lang, di ba? Yung pag-research pa nga lang, kailangan mo na ng knowledge, no? So syempre yung pag-asikaso, yung mga pag-transfer ng mga documents, mga legal processes, dahil malaki nga yung halaga nito, kailangan malinis lahat yung papel mo, di ba? So medyo mahabang proseso din yan, eh. Hindi yan katulad ng stocks, hindi yan katulad ng mutual fund na kahit sa computer lang pwede mo nang gawin, eh. Dito naalala ko nang bumili ako ng property, it took me siguro several months din para matapos siya, di ba? Considering yung mga processing time sa mga government offices. So, kung wala ka talagang knowledge, medyo matatagalan ka. And kung wala kang network na pwedeng makatulong sa'yo, yung mga agents, mga naghahanap ng mga possible tenants, yung mga nasa bangko, kung kailangan mo ng financing, ayan, yung sa AFPM by real estate sales team, kung kailangan mo ng additional financing. So, dapat alam mo kung sino yung mga pwede mong lapitang tao na pwedeng makatulong sa'yo to map it out, no, to plan it out. So, very important na you need to know the very basics of handling real estate and yung mga network of people that could help you fulfill your goals. All right, so that's our checkpoint number 4. And ayan, so once na-establish na yan, ayan, so checkpoint number 5, you can now start looking for your first investment. So saan ka ba pwedeng makahanap ng iyong mga first property, no? So dapat nga, again, once malinaw na sa iyo yung goal mo, at least you will now have a clear picture of your criteria. So paano ka na ngayon, anong gagamitin mong basis kung ano ba yung good deal na property or yung maayos-ayos na for you, no? So i-establish mo yung criteria mo. And yung mga properties naman, saan ka maghahanap? Syempre, pwede kang maglibot-libot sa area na nakikita mo, yung mga malapit sa'yo, yan yung mga una mong titingnan. Yung mga in-demand na location, pwede mong i-check out kung ano yung mga property doon. Meron din naman mga online sa mga foreclosed properties sa bangko. No? Pwede nyong i-check yung website ng mga biggest banks, no, we have in the Philippines. May mga foreclosed properties yan, yung mga tinatawag nating mga narematang property, di ba? So they are most likely, mga foreclosed naman is mas mababa yung mga properties niyan, and then the banks could also help you in the financing. Alright, so that's one. And then meron ding mga sa pag-ibig, di ba? May mga ganyan din, mga nabitawang properties na hindi na naituloy. So yung iba nag-o-offer na
isasaluhin mo na lang yung monthly amortization, tapos babayaran mo na lang yung nailabas ng original buyer. So may mga ganyan ding instances. Yung property na nabili ko sa akin, nalaman ko lang yon from an agent, no, na nakita ko. So I was searching for a property around my area, and then pag nakakausap ka kasi ng ahente, of course maraming alam yan na mga real estate deals. So kahit hindi doon sa exact location na hinahanap mo, yung mas malapit-lapit sa iyo, so maaring may alam din yan. So that's why it's important na meron kang network di ba? Even mga agents, at least you will know ano ba yung mga possible properties na pwede mong tingnan. It will really save you a lot of time when it comes to searching for your property if meron kang network of agents na pwede mong hingan ng tulong and to also ask some of your questions. No, so that's very important when it comes to searching for your first property. Okay, and ayan, and then yung last hindi pa last, checkpoint number 6. Yeah, so create your investment plan. So once nakakita ka na ng iyong potential investment, no, nakakita ka na ng iyong potential first property na gagamitin mo for your investment, gagawan mo ngayon yan ng plano. So, i-check mo ngayon yung tinatawag nating return on investment, magkano ba yung isi-shell out mong siguro initial down payment, ililista mo yan. Tapos, saan ka ngayon kukuha ng financing? So, magsa-survey ka ngayon sa mga pwede mong kunan na loan, di ba? Magkano yung kailangan mong ilabas for initial down payment, how long ba yung paying period, 10 years, 15 years, 20 years, ano yung lalabas na monthly amortization, tapos magkano ba yung i-charge mo doon sa iyong rental fee, no? Baka kasi sobrang laki or hindi naman kaya sobrang liit. So baka malugi lang pala yung gagawin mong investment. So that's why it's very important na magkaroon tayo ng, siguro isulat mo lang sa isang papel, no, yung mga costs. Syempre hindi lang naman yung cost ng property yung gagastusan mo diyan May mga nabanggit niya ni Miss Dan kanina, may mga insurance yan, MRI, mga fire insurance, yung processing ng transfer of title, even taxes, mga capital gains tax, other taxes involved when it comes to processing the papers, processing all legalities. Medyo sisilipin mo din, isasama mo din yun sa costs mo para maging maganda-ganda din yung return on investment mo. Malalaman mo whether worth it ba yung kukunin mong investment or hahanap ka ng iba. Okay? So, ayun. And then, ito ngayon, yung last checkpoint number 7, commit and focus. So, very important na committed ka dun sa goal mo kasi nga, this is sort of a big project So, it will really entail some time and focus from you to really manage it. Na pag bumili ka ng property, hindi lang naman yun yung kailangan mong gawin Nandiyan yung maintenance, nandiyan yung regular check-up, mga repairs, nandiyan yung pag-asikaso nga ng mga papers, nandiyan yung paghanap ng tenants, pag-layout ng mga contracts, di ba? When it comes to your tenants. So kailangan malinaw yon para hindi nagkakagulo in the end when it comes to dealing with your potential customers, yung pag-manage nga ng iyong amortization, paano mo kukunin yan. So, medyo mabusisi kung iisipin mo talaga. Pero you will get rewarded naman when you do it properly. Just imagine, kung magkakaroon ka ng regular passive income, talagang magiging madali yung financial life mo. Kahit natutulog ka, may perang pumapasok sa'yo. No? That's in a form of rental income. Then kung ayaw mo naman edi pwede mo na ding ibenta on sale, no? Pwede mong ibenta at a much higher price after few years. Tapos enjoy ka na lang sa iyong retirement, no? Travel ka na lang and
gastusin mo yung perang pinag-ipunan mo, investment mo to whatever it is you like to spend on. Okay? So, ayun. So, back to ano tayo? Sino ba? Back to Ma'am Dan ulit. Any other sharing ba, Miss Dan, you could share, you could give to our members about real estate investing? Ayun. Yun, Sir Omeng, sa experience ko, siguro, base dun sa mga checkpoints po na diniscuss nyo kanina, sa palagay ko ngayon nasa ano na kami, checkpoint number 6, create your investment plan. So yun, na-mention ko naman kanina, yun nga, before pa man kami ikasal, na nagplano na kami na mag-invest sa real estate. So ngayon, syempre, step by step naman una. Syempre, minanage muna namin yung finances namin para hindi lang basta gusto mo mag-invest, papasukin mo agad. Marami kang dapat i-consider kasi hindi lang basta yan hindi kasi maliit na halaga lang yung pag-i-invest sa real estate. So dapat i-consider mo lahat. Tignan natin lahat ng factor. Una, syempre yung mga budgeting. Syempre kailangan po namin yun. Tignan muna kung kakayanin pa ba ng finances namin yung magiging monthly amortization, yung mga ganon. Mga amilyar, syempre kapag bumili po tayo ng real estate, hindi naman po pwedeng hindi natin bayaran yung amilyar. So isa din yun sa dapat natin i-consider. So sa tingin ko ngayon, nandun naman na po kami sa checkpoint number 6. Yep. So yun, step by step naman po yan para lang magkaroon ka ng passive income sa mga ininvest sa property. Yun, which is yun naman talaga yung dapat goal natin. Aside sa return on investment, dapat meron din tayong passive income. Yun nga. Sabi nga nila, di ba, let your money work for you. Siyempre yun po yung gusto naman ng bawat isa. Ayan. Thank you, Ms. Dan, for your sharing. Ikaw, OJ, do you have some inputs also you'd like to share? Ako, Sir Omeng, kasi hindi pa ako nagsisimula sa real estate investing. Pero nagustuhan ko po yung mga sinabi nyo kanina regarding sa matrabaho, madami kang kukumputin pag kukuha ka ng bahay. So, kumputin mo yung down payment mo, monthly mo, kakayanin mo ba? So, pero yung sinabi niyo po na worth it po yun. Yun, nagustuhan ko po yun kasi totoo naman. Gusto ko pong ngayong goal ko rin po na maging gaya niyo po ni Ma'am Dan na pinapasok na po yung real estate investing para magkaroon ng passive income din po. So, additional shoutouts lang po sa mga viewers natin kay Nael Jocelyn Bornea Reita from Cotabato and Reynante Cahegas from Carmen Fire Station. So, ayun po. Maraming salamat po sa mga panonood po ninyo. Sir Omeng, back to you po. Yan. Thank you, Miss Dan, for your sharing. Nakatutuwa ako sa sharing ni Ma'am Dan because they are doing it as a couple, no. Masarap yung pakiramdam when your partner or when your spouse is aligned, no, when it comes to your financial goals, 'di ba? So sama ko na din sa shout out OJ, no, si Fred Ovlak, no. Meron din dito Angelica Hapal, Munching watching from province of Kamsur. Ayan, nandiyan din si Marvin Garland. Thank you for watching and joining us in this afternoon. So, before we end, actually patapos na tayo, no? Yan, may question and sharing naman, question and answer naman tayo. So, yung mga nanonood sa atin, they can prepare their questions. So, siguro iwan ko na lang tong quote na ito, no? Coming from Mark Twain. So sabi niya dito, buy land, they are not making it anymore. So, well, actually, hindi naman talaga tayo gagawa ng land in the first place, di ba? So, yung land is very limited resource.
So that's why yun naman yung basis ng investing in real estate, no? People will always look for their settlement, no? Saan sila mag-stay. That's one of our basic needs. And if we do it right, if we prepare for it, we could take advantage, no, of investing in real estate. Slowly, we can do it, but surely, in the future, we will get rewarded. So, yung kwento nga ni Ma'am Dan, they started it even before sila magsama, no? Meron na silang common interest about it. So, sometimes you just really need to start it, no? Minsan lalakasan mo na lang din yung loob mo eh. Kasi kagandahan kasi doon, OJ, no, and Ma'am Dan, once you commit yourself to something like that, madidiscipline ka eh. Madidisiplina mo yung sarili mo when it comes to handling your finances. Unlike pag wala kang parang obligasyon na bayarang utang, di mo na mamalayan kung saan napupunta yung salary mo, di ba? Parang ganun. Yes, tama naman po. At the end of the month, parang, or siguro after a year, kumita ka ng ganito, pero parang di mo alam kung saan napunta, walang napupundaran. So, I also challenge din yung mga viewers natin to look at this as a way of, para siyang forced savings, no, forced investment, quote and quote, na making sure na meron pinapupuntahan yung ating salary, no? At least after many years of your service, kita mo yung yung pinaghirapan, benefiting and rewarding not only you, pati yung mga next generation after you, no? Makikinabang sa mga ganong investment. All right, so thank you. I guess that's the end of my presentation. Thank you, Ms. Dan and OJ. No, I think we can open the floor also for some questions. Thank you. Yun, maraming salamat po, Sir Omeng and Ms. Dan, for a very insightful discussion. Maganda po talagang mag-invest sa real estate at nalaman natin na maraming paraan para kumita dito. So ngayon, let's proceed naman po sa Q&A with Ms. Bel. Yes, thank you, OJ. So, yan po, may questions po tayo from Facebook. Ang tanong pong una is from, hindi po nakalagay na kung kanino. Pero ito po ay directed kay Sir Omeng. How important daw, sir, ang tenant-owner contracts when it comes to properties? Owner, tenant. Yes, sir. Okay. Well, syempre very important 'yun, Viel, no, kasi that will clear things out eh. 'Yun yung magiging basihan nyo, ano yung boundaries na pwedeng gawin ng tenant, ano yung mga limitations na impose doon sa mga potential tenant mo. And of course, yung payment terms, kailangan malinaw din doon how often and magkano ba yung down payment, ganyan. Even mga tenants kasi, 'di ba, may mga advance payment na tinatawag, 'di ba? So tapos normally we do not want to impose yung contract kasi kung maayos yung relationship, no. Pero ginagamit kasi natin yung contract in case magkaroon ng problema, 'di ba? So meron kang basis sa mga pwede mong gawin once may mga na-violate na mga provisions din sa iyong contract. At least alam nyo parehas from the very start. Yun naman yung mahalaga na hindi ka lang nag-i-impose ng anything from out of nowhere, no. You laid it out from the very start para malinaw sa inyong parehas, both the owner and the tenant, kung ano yung mga limitations and provisions na kailangang i-observe ng both parties. Worst comes to worst, that will be used sa mga legal proceedings na hopefully hindi na umabot sa ganun, no? Daan sana sa magandang usapan. Ayun. Pero yun, very important, Viel, yung having that clear contract at the very start of the relationship. Ayun. Yes. Okay, malinaw naman po yun. And before we proceed to our other questions, gusto lang po namin anyayahan ng lahat ng ating viewers na mag-join ng ating AFP MBAI Real Estate
real estate community, Viber community po ito. So you can see now sa screens nyo yung QR code po. So iscan nyo lang po yan mga ma'am sir sa phone nyo para makasali po tayo sa Viber community ng Real Estate AFP MBAI. Masasagot po nila yung mga, kung meron pa po kayong mga specific questions about our about real estate investing and loans po with AFP MBAI. And for our second question, ang tanong naman sir, ito medyo epistaxis to, nosebleed. Saan raw sir pwedeng pumunta if gusto namin bumili ng real estate investment trust? So kay Sir Omen po ulit to, directed. Yeah. Yes sir. Ang real estate investment trust kasi bago pa lang to introduce sa Philippines, no? Pero in other countries matagal na sila. So these are actually offered sa Philippine stock market. So yung mga viewers natin, if they are not yet familiar with stock market, so meron din tayo VL na previous episode about it. But to make it short, you need to open an account sa mga broker. Okay, mga online brokerage firms. And once parang nag-open ka lang doon ng normal bank account. Wala namang bayad ang pag-open ng account sa isang broker. And then once meron ka ng account number sa kanila, you can start buying real estate investment trust shares. So REIT shares yung bibilhin mo, and ayun, you just need to wait for the dividend income once nag-declare sila ng dividendo yung company, and it will be credited directly to your investment account. Okay? And then may din yan, may capital appreciation possibility din yun, just like any other stocks. But that's the main process. You need to open an account sa isang legitimate brokerage company we have in the Philippines. Ayun. Thank you for that answer, sir. At yung susunod nating tanong ay may kinalaman pa rin dyan, sir. Ano raw ang proseso kung bibili ng house and lot? Yan raw po bang REIT lang po ba? So actually, after yung sagutin, Sir Omeng, magsesegue tayo sa sagot naman ni Miss Danilyn dahil sa AFP MBAI po ba or bank ang financing? So siguro sagutin mo muna natin, sir, yon. Pwede raw po ba through REIT yung pagbili ng house and lot? Sir Omeng? No, ang REIT kasi is your totally ang binibili mo doon is share of the REIT company. So you're not buying an actual property na house and lot. So what you are buying when we talk about REIT is a share in a company that owns those real estate buildings, lands, ganon. So ano ka lang din, parang shareholder ka ng company na focus on real estate investing. Ayun. So you're not buying an actual property. No? Yes. So okay. Pag bibili ka ngayon ng actual property, yan, marami ng financing na available. Okay. Ayun, segue naman po, no? So galing po kay Munching to sa ating Facebook. Sa AFP MBAI ba or bank ang financing? So Miss Danilyn, siguro magandang i-explain natin ano po ba yung eligibility natin for our real estate mortgage loan. Miss Dan? Ayan po. Ang pwede pong mag-apply dito sa real estate loan ay ang ating mga members, regular members po ng AFP, PNP, BSP, BJMP, and PCG. Pwede rin po mag-apply yung mga dependent, civilian employees po ng AFP. Yun po, yung mga nabanggit po kanina, mga civilian employees, TASBO, reservists, pwede po lahat yan. So, dun po sa question ni Sir, pwede po kayong mag-apply sa real estate or sa bank. Depende po sa choice nyo, sir. Ang masasabi ko lang po dito sa MBAI Real Estate Loan, sir, yung interest rate po namin is competitive po. From 5.5% interest up to 9% po. Yun po. Mababa yung interest rate at fixed interest rate po sa MBAI. So, ang advice ko po sa inyo, pwede po kayong mag-inquire sa amin. Pumunta lamang po kayo dito sa office or sa Viber group. Ayan po. Pwede po kayo mag-join
sa aming Viber group. Pwede po kayo mag-message sa amin directly or dun po mismo sa group. I-explain naman po namin yung proseso, interest rate, amortization, lahat-lahat po ng detalye regarding sa real estate. So, pwede rin po kayong magpunta sa commercial bank. Pwede nyo pong i-compare yung interest, lahat ng mga expenses, yun po. So, ang advice ko po, mas maganda po na maiano nila, sir, maipagkumpara nila. So yun, ang pinagmamalaki namin dito, sir, is yung interest rate po ng MPI. Siyempre po, mababa po ang ating interest rate. At saka malaki po yung amount na po pwede nating ma-loan sa real estate. Yes, thank you very much, Ms. Dan. So, kung sino po yung nagtanong, si Sir Munching, check nyo po muna, sir, kung kayo po ba ay member talaga ba dito sa AFP MBAI, and you can inquire. You can always inquire naman po, sir, through the QR code again of our real estate sales po, through, join po tayo ng Viber community. Ayan po yung QR code sa screens po natin ulit. Ayan po, pwede po tayong sumali dyan kung may additional questions pa po kayo, specifics, etc. Ayan po, pwede po tayong mag-inquire dyan sa community na yan. Scan nyo lang po yan sa phone niyo. And yan na po ang ating mga questions. Salamat po sa lahat na nag-send in na kanilang mga tanong. Balik na po tayo kay OJ. So maraming salamat po Sir Omeng, Ma'am Viel, and Miss Danilyn sa pag-cater ng mga questions ng ating mga viewers. So additional shoutouts po kay Marvin Gerlan, Munching from Kamsur, and Novelinda Lalas Donasco. Maraming salamat po for watching our episode. Para naman po sa viewer of the day, meron po tayong random sharer na nakapublic ang profile at na-share niya sa timeline niya ang Money Talks FB Live natin today. Siya po ay makakatanggap ng 300 peso load. So congratulations po kay Charis Arseno. Ma'am Charis Arseno, congratulations po. At maraming salamat po sa pagsubaybay ng programa natin this afternoon. Paki-PM po ang inyong full name at active mobile number sa AFP MBAI Official, itong Facebook page natin. Paki-PM po ang inyong full name at active mobile number para ma-receive nyo po ang 300 peso cellphone load price. So bukod po sa viewer of the day, may isa pa po tayong papremyo. 500 peso cellphone load naman po ang price. If isa po kayo sa unang 5 na makakapagbigay ng tamang sagot sa question natin for this episode. Ito po ang ating game mechanics. Makikita niyo po sa screen. So uniformed services members or mga dependents ang pwedeng sumagot. Paki-send po ang answer kasama po ng sa format po na ito. Ito po yung format. Makikita niyo po sa screen, Money Talks. Ayan po, pakisundan na lamang po. Tignan po mabuti ang format sa screen. Pakisend po ito sa AFP MBAI Official sa Facebook Messenger. May deadline po tayo hanggang June 2, 2022. So Sir Omeng, ano po ang question natin for this episode? Ayan, thank you OJ. No? So for a chance to win 500 peso load, this is our question for today's episode. Ayan, magbigay ng isang paraan paano mag-invest sa real estate. So magbigay ng isang paraan paano mag-invest sa real estate. Yan, that's our question for today. Napakadali. So, yun po, magbigay ng isang paraan paano mag-invest sa real estate. 4 ways po ang nabanggit ni Sir Omeng kanina sa discussion niya. So, kung alam niyo po ang sagot, pakisend po ito sa @AFP MBAI Official sa Facebook Messenger hanggang June 2. Baka isa na po kayo sa 5 lucky winners ng 500 peso cellphone load. So maraming salamat po ulit sa pagsama dito sa episode natin ngayong hapon.
Miss Dan, baka may gusto po kayong pasalamatan or i-shout out? Yes, oo. Kanina pa nga ako mini-message ng mga kasamahan ko sa real estate. Shoutout po sa lahat ng kasama ko sa real estate. Sa mga boss ko po, Sir Dante, Ma'am Michelle, Sir Lev. Shoutout din po sa mga taga-SSO, Sir June Natabal, Jos Mago, and syempre po sa husband ko, Aaron Paul Hopez. Yan, shoutout po sa inyo. Thank you, OJ. Thank you, Sir Omeng. Sa mga members po natin, don't forget to join our Viber community group po. Scan nyo lang po yung QR code, or kung nahiya po tayo mag-message doon sa group, pwede po kayong mag-message sa amin directly. Sasagot po kami sa inyo sa mga katanungan nyo po. Yan. Salamat din, OJ. Thank you, Miss Dan, for joining us in today's episode. And salamat din sa mga nanood sa atin. If meron pa naman kayong question na gusto ninyong sagutin, you could also email me dito sa omeng@smartpinoyinvestor.com. Alright? So, thank you again, Miss Dan, for joining us. Thank you, Sir Yun po. Omeng. Thank you, Miss Dan and Sir Omeng. So, sa mga viewers natin, samahan niyo po kami sa last episode natin on June 10 dito sa official Facebook page ng AFP-MBay from 1 p.m. to 2 p.m. So, abangan nyo ang susunod nating episode, ha? So, ayun po. Maraming salamat po sa panonood. At next episode po ulit, June 10, 1 p.m. to 2 p.m. para sa isa na namang episode ng Money Talks. Money Talks, Usapang Usapang Investment. Salamat. Salamat.